Hi, hello, hi, mabuhay! At nandito na naman ang Team Kidapawan ng Team Kalambag na kasama din ang ating mga members, ating mga ibang members ng Kalambag. So, kamustahin muna natin sila isa-isa bago tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan ngayon. Kuya Akim, kamusta ka na po? Ayan, 'no. So, ngayon okay na 'no, lumalaban pa din. And of course 'no, kumbaga tuloy-tuloy pa rin yung mga ginagawa natin 'no, healthy living na kasi nga 'di ba, just like what I have shared 'no, dahil nga medyo meron tayong mga health issues gano'n, alam niyo na yon. And of course, kailangan na talaga ituloy-tuloy 'no, para yung ano, yung tinatawag natin na consistency pagdating sa kasi nga sabi nila 'no, kalusugan ang ating kayamanan. So, sino naman kaya? Kumustahin kaya natin si Rhea. Kamusta ka ngayon, Rhea? Ay, by the way, Rhea, it's your, comeback. Kamusta ka, Rhea? Ayan. I'm so glad to see each and every one, ang lalo na sa mga kasamahan ko dito sa Kidapawan. So, sa mga hindi nakakaalam, si Kuya Akim at saka si Luis ay mga kasamahan ko dito sa Kidapawan. They are all from Kidapawan. So, ayan. Ako naman ay sobrang okay at patuloy sa paglaban ng buhay dito sa Kidapawan. Still striving sa pag-aaral ko, and of course, still focusing on the things that talagang nagmamatter sa akin. And of course, sana sa lahat ng mga nanonood ngayon, stay ano lang, um so tawag nito, subaybayan nyo kung paano kami mag-usap-usap sa ngayon, dahil feel ko talaga it's a very interesting topic para sa aming lahat. Ayan. So, si Lian kaya. Kamusta ka na, Lian? Long time no Hi, see. Ate Rhea. Namiss kita. Hindi na ako inanay. Okay. So, okay naman ako so far. And kahapon lang nagkuhanan kami ng grades and sobrang tuwa ko naman. And same din ako kay Ate Rhea na currently focusing sa studies and ngayon, ina-enjoy ko rin yung sarili ko na huwag ma-stress muna sa akin. Kakakuha ko lang ng grades. Ina-enjoy ko siya ngayon. And Eh, ikaw naman, Ate Louise, si Ate Ako, Alexa. wala lang yun. Ay, okay, okay. Okay, okay. Okay lang naman ako so far, ngayon kasi it's immersion season na ng mga grade 12 yung students sa City High, sa Kidapawan City National High School. Kaya medyo busy pero sa office naman namin chill-chill lang, pwede lang kaming umupo at mag-wait lang talaga kung ano yung ipapagawa sa amin. Kaya medyo hindi din naman ako busy sa office namin. Sadyang busy lang din ako sa ibang responsibilities kasi nga we just got back from Dumaguete from National Learners Convergence, and then for Regional Learners Convergence naman, we're still preparing. Kasama ko yung mga SSLG officers, BKD officers, and YESO officers ng Kidapawan City Division Office, and we're still preparing din for the next Division LearnCon kasi nga yung last Division LearnCon namin is back from 2024 pa ba yun, Ate Rhea? yes. 2024. Kaya we're doing our best na mapantayan din namin yung energy namin doon sa Division Learners Convergence, and hopefully we could make it successful, and I know in God's will it would be Yes. perfect din naman. Kaya medyo busy nga pero okay lang, laban lang kasi nga in 4 months ka-graduate Yes. na tayo. I'm so excited. I'm so excited. So, ngayon, let me shift our topic na naman kung ano ba yung pag-uusapan natin ngayong hapon na to. Ang pag-uusapan po natin ay isang makabuluhang pag-uusap na naglalayon, hindi. Mm. Naglalayon na makabigay ng impact para din sa ating mga kabataan, o hindi lang para sa ating mga kabataan na nanonood ngayon, pati na rin sa mga magulang o mga matatanda na naririnig at nagsusubaybay pa rin sa ating kalambag kung gaano ba kahalaga ang araw ng pagbasa o ang literacy sa ating mga kabataan nowadays. So, ngayon, ibibigay ko muna yung floor kay Kuya Akim for him to do the recap from the last episode. Ayan. Ayan, maraming salamat, no? At bago ang lahat, no? Congratulations sa inyong lahat, no? Sa mga
honor students natin, especially sa Lagro High School, ha? Halos lahat kayo. Oo, kita ko mga stories niyo, no? Sila Zian, sila, of course, sila yan yung isa to, dito magpapakabog, ano? And sino pa ba? Si Anika, no? Sina Levin, no? Congratulations, ang gagaling nyo to the highest level. Highest honor talaga, ha? Oh, oo. And of course, no, God bless din kay Justin Swanner, no? One of the Kalambag members, no? He's He's a former Kalambag Sidapawan, but currently he's in the Pioneer now. So, God bless sa'yo sa pageant mo as Mr. MHS o Modern Historian Society, no? Ito yung organization or society organization sa USMKCC na ang mga member dito is kumuha ng Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. So, dyan din ako galing, oo. Pero so far, since I have my commitment here in Kalambag, so hindi ako makakapunta talaga kasi tawag nito, of course mas priority ko kayo, no? So ngayon, no, basta ngayon alam ko kaya yan ni Justin, laban lang, no? So sa recap naman natin, ay napag-usapan last time ay tungkol sa mga kabataan, no, sa karapatan ng mga bata, no? National Children's Month na kung saan maraming nabigay na tips doon, no? Yung mga naging karanasan ng mga kabataan, positive or negative man yan, no? Of course, yung resiliency at saka yung tinatawag natin na na laban, no? Yung talagang laban sa buhay, no, na minsan di rin inasahan pero dumadating talaga. But despite of that, I know that our Filipino child or our Filipino children are very resilient when it comes of facing trials and challenges. So, kung gusto niyo balikan ang episode na yon, no, panoorin niyo lang po ito sa official Facebook page po ng Kalambag at sa YouTube page po ng Inet Philippines. So, back to you, Alexa. Kasi alam ko may babatiin ka pa. Oo. Ay, ayan. Nakalimutan ko din palang batiin. Congratulations kay Miss Maria Atisa Manalo for competing in the Miss Universe 2025. She got the fourth runner-up ba, kuya? Third runner-up. Third runner-up. Kahit na ganun yung results, binawi pa din natin sa national costume, So, ayun, congratulations, Miss Maria Atisa Manalo, for winning fourth runner-up. So, ibibigay ko na naman kay Ate Rhea yung floor kasi kaming dalawa yung magmo-moderate for today's topic. Kaya Ate Rhea, go na dyan. So, ayan. So, very delighted talaga sa panahong ito. I'm very thankful for God for giving us the good weather and of course, good connection para sa ating lahat. So, without further ado, let's just jump onto our first question. Are you ready, Char? Atis sa yarn. Ano para sa iyo ang nais na ipaalaala sa atin na pagdiriwang na pambansang buwan ng pagbasa? So before I answer, let Lian answer the first question. Ayan. Okay. Siyempre, sa akin, ipinapaalala ng pambansang buwan ng pagbasa na ang literacy ay pundasyon ng pag-unlad. Isa rin itong, pag-anyaya na kilalanin ng pagbasa bilang daan tungo sa kaalaman, oportunidad at mas malalim na pag-unawa sa mundo. Kasi nga, 'di ba, sabi nila, ang knowledge is one thing na hindi sa'yo mananakaw. Mananakaw lahat ng possession mo, yet knowledge is still there. Yan yung isa sa mga possession mo na hindi mananakaw, yet pwede mo siyang i-hone and paramihin pa. Yan palalimin. Yun lang. Thank you, Ate Rhea. So, ayun, it's very true na talagang yung knowledge is power. It is talagang, tama yung sinabi ni Lian, people could take away all the possessions you have in life, but the knowledge is always there. So, ayan. Welcome, Ate Hana. Talagang nakahabol sa Ate Hana. So, ayan. Gusto kong marinig kung ano yung insights ni Kuya Akim patungkol dito. Para sa iyo, ano yung pinapahiwatig or pinapaalala sa atin sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng pagbasa? For me naman, when we say araw ng pagbasa, it talks about hindi lang siya basta-basta reading, but it's all about have we understand yung binasa natin. Kasi yun issue today that yes,
children can read, no? They can read. But the question is, they really understand what they read? Oo. Kasi yun yung mahirap ngayon eh. Di ba nga, may mga nag-trending na yung grade 12, grade 11 na zero pa sa spelling. Tapos, marami pa rin na hindi lang nakakabasa, marami pa rin na hindi marunong magbasa, hindi naintindihan yung binabasa nila. Yes, I agree of what Lian said, no, na isa itong kaunlaran sa atin. Pero parang habang tumatagal yung panahon, nawawala yung importansya niya sa tao. So it's very important that this is not just this month, but every day, pahalagahan natin yung pagbabasa, no? Kasi yung pagbabasa, diyan tayo makakakuha ng kaalaman na sinabi ni Lian kanina na magiging kayamanan natin maago ang lahat, hindi lang yung kaalaman natin. So, paano tayo magkakaalam kung di man tayo marunong magbasa? So, paano madadagdagan yung knowledge natin? So, it's very important talaga yung reading, especially in this generation. So, back to you, Rhea. So, ayun. Thank you, Kuya Akim. Tama yung lahat ng sinabi ng bawat isa. So, for me naman, yung araw na ito, hindi lang ito yung nagsisilbing araw na kung saan tayo ay magiging may kaalaman na talagang yung this kind of celebration ay naipagdidiwang. Ito ay isang parang paalaala sa atin sa lahat ng mga kolektibong tungkulin ng isang tao. Kasi hindi tayo makaka-learn kung without reading. Tama din yung sinabi ni Kuya Akim na parang ito yung nagpapaalala sa atin na kung talaga bang parang na-inculcate ba talaga ng mga kabataan yung ano yung binabasa nila. Kasi yung iba't ibang tao kasi naniniwala ako na talagang if you want to learn, you must read. Kasi isa yun sa mga hakbang upang mas mapalawak at maging critical yung pag-iisip ng isang tao. Ito ay nagpapahiwatig, no? Ang pagbabasa dapat ay isa bahagi natin sa pang-araw-araw na buhay ng isang Pilipino. Kasi hindi ko pa na-imagine na may isang araw na hindi tayo nakakapagbasa. Talagang nakakapagbasa tayo everyday kasi especially we are still students, we are still learning. So ayun, yung araw nito talagang isa talaga siyang makabuluhan sa lahat ng tao, especially sa lahat ng mga estudyante. Ayun, Alexa, can you sum it up lahat ng ating mga kasagutan and your insights, of course. Kaya, thank you so much, Ate Rhea. Doon sa sinabi ni Lia na education is yung root ng ating foundation as people or as people who are still exploring or still learning inside our world. Nagagamit talaga yung basic reading tsaka basic literacy talaga in our everyday lives, kagaya ng sinabi mo, ate. And as per sinabi ni Kuya Akim na may mga hamon talagang kinakaharap in terms of literacy, especially sa ating mga kabataan nowadays. May mga students tayo na nakakaabot ng senior high school na hindi pa din marunong magbasa or mag-spell ng kahit anong words. Kaya, ito ay isang malaking hamon para sa atin at especially sa DepEd na hindi pa din masyadong nabibigyan ng solusyon o hindi pa din na-address ng maigi kasi nga yung aral program kasi ngayon for the students na hindi masyadong alam or hindi masyadong literate ay hindi kasi masyadong nagwo-work eh. For me, hindi siya masyadong nagwo-work kasi nga yung mga kabataan din natin na mga hindi marunong magbasa ay sila din naman yung hindi din nag-help sa sarili nila. Kumbaga hindi nila tinutulungan yung sarili nilang makapagbasa kasi nga hindi yun yung priority nila. Kaya I want kasi na the teachers or DepEd would rather na make the solution po na parang magka-motivation din yung mga bata na magpursige or magpursige na makapagbasa sila ba. Ganun kasi yung gusto ko kasi nga feel ko hindi kasi motivated yung mga students kasi nga hindi yun yung first priority nila. So maybe we could think of
another intervention po na para maka-address ng mga suliraning ito. Kaya for my perspective din sa uh, pag-aalala at pagdiriwang ng pambansang buwan ng pagbasa ay nararapat talaga na hindi rin pang buwan ng pagbasa lang pahalagahan natin yung pagbabasa. Kasi nga nagagamit natin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Kaya kung hindi tayo marunong magbasa, ano na lang yung kahihinatnan natin ngayon? Kaya talagang yung pagbabasa is one of the root causes din ng pag-unlad ng isang tao. Kaya ano ba yung mga personal na connection ninyo sa pagbabasa at edukasyon? So, parang nasagot naman natin yan, Ate Rhea, no? Parang tayo lahat, nasagot na natin yan. So, dadako na naman tayo sa ikatlong tanong. Okay lang ba sa atin yon? Yes. Thumbs up po. Go. Ayan. Go. So, paano nakakaapekto sa atin ang pagbabasa noong lumalaki na tayo? So, bago ako mag-share, gusto ko namang unahan naman ako ni Ate Rhea. Ayan. Ate Rhea, paano ba nakakaapekto sa iyo yung pagbabasa noong lumalaki ka na? Siguro, yung pagbabasa is ay coping mechanism ko kapag ako ay emotionally drained or may mga seasons sa life ko na talaga ako ay stressed. Ginagawa ko siyang stress reliever. I open some books na talagang makaka-help sa akin. I don't dwell onto something na makakapag-fuel ng emotional stable ko. For example, ako ay very down. Hindi ko ini-indulge yung sarili ko sa mga sad songs. Gusto kong ma-motivate para to keep going, ganun. So, yung pagbabasa is one of the way na mas maunawaan ko yung mundo and mas maunawaan ko yung sarili ko. Siguro may personal experience ako. Naranasan nyo na ba siya, especially sa mga elementary, kasi kapag tuwing noon break, yung mga fast readers ako noon eh. Fast readers noon, talagang binibigyan kami ng mga assigned assigned ako sa mga classmates kong slow reader. So, yun yung mga personal, mga naranasan ko before sa yung bata pa ako yung parang fast reader sa room namin. So, that is why, mas naunawaan ko yung pagiging estudyante ko at mas nakatutulong pa ako sa mga classmates ko. Thank you so much, Ate Rhea, for sharing. Ikaw naman, Lian, paano nakakaapekto sa iyo ang pagbabasa nung lumaki ka? Naantay ko talaga tong tanong na to kasi madami akong makukwento. Pero i-summarize ko na lang. Nung bata ako, since the very start na natuto kong magbasa or rather nung words is na-immerse na talaga ako magbasa ng libro. So, parang karamihan dito sa bahay namin is nabasa ko na. And ang siya, since bata nga, nakaka-thrill siya kasi yung iba, picture books, may may naka-chat bubble, like nag-uusap. Natatawa ako kasi yung conversation is, wow, naiisip ko siya, yet may picture, yet naiisip ko rin yung parang other scenarios possible, ganun pinapalawak niya kumbaga yung imagination ko. And yung mga novel books kumbaga I don't know if meron kayo mga ganun. Basta novel books, wala silang picture pero ang descriptive nila na ipapalawakin nila imagination niya na parang mapapaisip ka midway nung binabasa mo, teka lang, may mali. Parang hindi to Tapos iisipin mo ano yung susunod na mangyayari. So parang dun na yung pagiging imaginative person ko. Dun siya lumawak dahil sa mga libro. Kaya ayun, enjoy ako magbasa ng libro. Kapag isipan niyo ang regalo, alam niyo na. Libro po. Masayang-masaya ako sa libro. Anything related about libro. Yun na. Thank you, Ate Alexa. So, sa mga kaibigan ni Lian, kapag may isa-celebrate siya or gusto siyang i-celebrate, libro lang talaga yung gusto niya. Yes. Paki-note.
Yes. Pakinote po. Ayan, thank you so much for sharing, Lian. Ikaw naman, Kuya Akim. Ano po yung mga nakaka-apekto sa'yo? Ay, paano ba nakaka-apekto sa'yo ang pagbabasa nung lumaki ka na? Siguro noon ako yung tinuturuan, then ngayon ako na yung nagtuturo. Di ba may plot twist ang buhay? Oo. And you know what? When I have a story way back when I was an intern, no, practice teacher. Oo. Of course, I'm teaching Aralin Panlipunan. We are using Filipino language. No, since the medium of instruction in Aralin Panlipunan is Filipino or Tagalog, specifically in Tagalog. Nagulat ako, ba't pati Filipino nahirapan pa silang bigkasin? Diba kung Filipino, kung anong salita, kung anong bigkas siya ring bye-bye. So, ibig sabihin, kung paano, anong spelling niya, ganun mo rin sa basahin. Unlike sa English, may mga pa-eme-eme. Pero ito wala eh. So, nagulat ako, bakit? Oo. Kasi, the essence of secondary is that improve, enhance the learners of the students, especially nung elementary days pa nila. Yung 3 hours kasi, alam mo yung 3 hours yan eh. Reading, writing, arithmetic. Yung tatlong yan, nabanggit ko na to sa dating episode natin, dapat sa elementary to itinuturo eh. Diba, I don't know if, di tayo magkaiba na tayo ng curriculum eh. Pero sa amin kasi, no, ay, yung mga kasamaan ko sila, Daryl, ganon, yung mga curriculum namin before is, talagang bago kami magsimula sa morning, about, after, mga ilang words pa yung dapat namin bigkasin yan. Sa writing naman, siguro di naman masyado heavy. Then sa arithmetic naman, syempre, 1 times 1 equals 1. Hanggang 10 times 10 equals 100. Ewan ko kung na-experience nyo yan, no? Elementary, ganun. Pero nagulat ako ngayon, kasi dati grade 7 kami, marami ng mga fast readers eh. Marami ng elementary kami, grade 6, o ilan na hindi nakakabasa, 5. But pagpasok ko, bakit halos kalahati? Tapos alam mo yung gasa, la, ang mga bata. Diyos ko. Sabi ko, hoy, nako, di ba to? So, that is why, dun ko napagtanto na sa secondary kasi, wala na yung ganong, reading, ganon. I don't know sa elementary, Sa secondary, wala nang ganon. But, ang ginawa ko, in-integrate ko siya. When I say integrate, isinali ko na rin siya doon sa tinuturo ko. Halimbawa, kapag nagtuturo ako, syempre meron naman yung mga talata o paragraph na babasahin. So of course, pinapabasa ko siya. Kumbaga, ini-insert ko yung reading doon sa klase ko. Pero syempre, lagi ko pinapabasa yung hindi marunong magbasa. Hindi para i-pressure sila, kundi tulungan sila makapagbasa. As well as, kumbaga, discarding mo na yun as a teacher. Paano mo sila ma-encourage bumasa? Gamitan mo na yun ng mga powerful words mo dyan o kahit ano pa man. No? So, napakahalaga ng ng talagang pagbasa, no? Lalo na habang lumalaki tayo, di ba? Talagang may epekto yan sa atin. Hindi pwede na nakapag-asawa na tayo, may mga anak na tayo, kasi pa rin tayo marunong magbasa. Ay, Ginoo ko. No? So, talagang may impact siya sa life. And of course, no, I love Alexa said na sana yung okay naman yung curriculum eh. Okay yung curriculum natin. But the problem is, yung sistema na meron tayo sa education, yung para bang baluktot na dapat nating utuwid, yun yung mahalaga na dapat mapagtuunan din sana. And I really hope, no, na to all future teachers out there, alam ko, di tayo magkapareha ng experience, pero sana, no, experience ko na to, of course, highly recommended, try nyo rin i-integrate. Iyak natin, huwag natin yung in a pressure way, dapat, yung talagang happy lang, may i-insist natin sa mga bata na learning is fun, reading is fun. Ganun dapat. So, back to you, Alexa. Mwah! Thank you so much, Kuya Akim, for sharing. And talagang kinote pa talaga ni Kuya Akim. So, I'm so proud of myself naman. OA talaga. Hindi talaga magiging OA. Go, Ate Rhea. The floor is yours. So, ayun. Kadami-daming sinabi ni Kuya Akim mula na to.
Ay, na-loading. So, dapat talagang, ano talaga natin, talagang isa buhay natin yung sinabi ni Kuya Akim na learning is fun and reading is fun. It is fun naman talaga kapag gugustuhin natin. Huwag nating gawing hindrance yung ganito, ganyan, ganyan. No, talagang learning is fun. So, for next, parang nawala si Ate Hana mamaya. Aabangan yung pagbabalik niya. She shall return. So, sa pang-apat na tanong, ito, feel ko talagang makaka-relate tayo dito kasi nasa ano tayo modern world tayo. So, ano ang mga hamon na naranasan natin or mo sa pag-access ng mga libro, gadgets, internet o mga learning support? How about you, Lian? Ano yung mga talagang mga hamon? Siguro dati, na-mention ko naman kanina na karamihan dito sa bahay na basa ko. And may times na feeling ko kulang yung libro. There are times na feeling ko kulang yung libro. And yung siguro access sa free libraries dito, kasi yung sa lugar namin medyo malayo siya sa mga bilihan, establishment, and barangay. So parang walang access ng dito. Yung kapag iniisip ko din sa rural areas, yung limited access sa libro, paano pa kaya kung, di ba wala nang libro, wala pang internet, so parang wala din silang parang access sa new knowledge, kumbaga, and syempre, nandun din yung nung wala silang sarili-sariling gadget gamit nung makatulong sa kanila sa pag-aral and to access the internet itself. Syempre, parang ko doon na, ang hirap kung sa part ko nga lang na dati, ang problema ko lang is, parang nauntihan ako sa libro. Ngayon, parang the more I grew up, the more na nag-iisip ako nung parang the more I appreciate my things, naisip ko na, mas mahirap yung sa kanila. Kasi, ako nga, ito lang problema ko eh. Sila nga, sa rural areas, ano pa kaya? So, parang doon ko din na maging grateful ko meron ako. Yun lang, Ate Rhea. Thank you. So, mga libro. Kung kulangan si Lian sa lagay niyang yan. Sa mga libro. Sorry. So, sa akin naman, sa libro, kasi yung mama ko, she is a teacher. So, alam na ng mga, kapag anak ka ng teacher, mararanasan mo talaga yung mga almanak na talagang hindi, kala mo, ikaw yung mamana ng buong library, yung mga libro, hindi ko na matansya yung pasensya ko kay mama. Kasi noon, na-assign siya sa library ng school nila. So, every time na may mga libro na bago pa, kukunin niyo yung isang copy. Ay, grabe ka naman. Parang gano'n. Kukunin niya yung isang copy kapag feel niya parang helpful sa amin mga anak niya. So, ayun, binabasa ko rin naman parang, hindi ka naman. Pero, as times go, na-appreciate ko yung ganung manner ni mama ko. So, yun pala. That is why kinukuha yung mga libro nun sa library kapag gusto, para at the end of the day, may mga masisip-sip kami mga knowledge doon. And nagsisisi talaga ako na hindi ko tinapos yung buong libro. Talaga, may by volume kasi yan. May volume 1. Yes. Tapos ang kapal. Babasahin ko yun yung bata-bata ko. Ganon. So, ayun. Parang na-appreciate ko na, ganun pala. So, ayun. Siguro sa libro wala. Sure. Libro wala. Siguro sa na lang. Nung pandemic, syempre, yung mga natin. Kasi modular lang tayo noon. May mga topics doon na talagang kailangan mo ng teacher na mag-explain sa'yo. Mama ko nga teacher, pero hindi niya kami mapagtuunan ng pansin kasi nga may mga na-handle din siyang mga section. So, yun. Yung access talaga sa information or learning support yung sa akin noon. Pero sa ngayon, may mga naman, I mean, sa kurso ko, we are specified lang sa ganitong topic. Di ka pares ng sa high school na talagang broad talaga yung scope ninyo, lahat ng lahat, ganun. So kapag sa college ka na, so yun, naka-specify yung field na gusto mong pag-aralan. Sa akin, yung mga libro patungkol sa pagluluto, yun yung pinakagusto ko. Kasi gusto kong maranasan paano mag-explore sa ganung field na bago pa kasi ako sa pagluluto. So yung kurso ko, hindi ko siya sinasabing ito yung childhood dream. Parang napasok lang ako sa kursong yun kasi yun na. Pero it's a blessing in disguise kasi na-hone ko yung skills ko sa pagluluto. Baka naman dyan sa mga magiging asawa. Ay, hindi mag-asawa. Ate. Hindi pa pagbabasa yung natin dito. So, ayun.
Ito yung mga learning support sa mga pagluluto. Yun yung parang kulang. Parang kulang. Pero I hope, di ba, yung natin, yung education system natin, baka naman, kayo mag-publish dyan, bring para sa mga mag-aaral natin. Ayun. So, kay Kuya Akim, para sa'yo. Sige, thank you so much, Rhea. Alam mo, usually kasi, sige, ganito yan. Sa time namin, when I was in high school, talagang libro, elementary libro. Alam mo yung mga memes, yung English for you and me, na mga grade 3 na libro. O yun, wala sinabasa. Tapos mahilig ako magbasa ng yung mga story doon, oo. Tapos sa Filipino naman, yung talagang paborito ko basa yung Biyag ni Lamang. Kasi nga, yung pagkakadescribe ni Lamang doon, di ba? Yung paano siya i-describe yung physical appearance niya talagang, oh my God, parang gano'n yung magiging reaction mo. Tapos yung Bidasari, ano pa ba, marami pa yung mga kwento doon, yung talagang kapulutan ng aral. No? And sa science din, way back when I was in high school, elementary rather, mahilig ako sa encyclopedia. Yung tama yung may mga volume 1, volume 2, hanggang volume 13, gano'n may A, B, C, D, hanggang ano pa yan eh. Oo. Pero nang high school ako, nawala ko na interest sa science saka sa math. Nag-focus ako sa history. Ayun, kasi chismosa ako. So, joke lang. O, kasi medyo may pagka-chismosa ako. Charot lang. Kaya ako nag-social studies kasi nga, historian, part naman yung historian din, pero talagang mahilig ako sa mga social issues. Especially sa mga laws, na yung mga terminologies doon na, oh my God, ewan ko saan to galing. Pero at least ngayon, naunawaan ko na. May dictionary naman online. But kung sa history yung pagbabasihan natin, kasi kanya-kanya eh. Di natin masasabi na, kanya-kanya may version eh. Halimbawa kapag ikaw nagsulat nito, may sarili kang version. No? Kapag sa'yo to may mga libro kasi na consistent eh. Sa libro, talagang medyo consistent. Pero kung yung mga blog something o yung mga ginawa ng iba, ng online, tapos yung author din, magkakaiba sila ng mga point of view. Doon ka mahirapang saan ba yung tama dito? Kasi ito rito eh. Dito pwedeng may misinformation dito. Mahirap to. Oo. Gaya na lamang, sige, ganito. May nagsabi, natutunan nila that internship ako noon na nagtanong ako, ilang member ang ASEAN? 11 daw. Ano yung pang 11? Sabi ko. Ano yung pang 11? Timor-Leste. Ha? Saka October pa bago magiging diba bago lang naging member ng ASEAN ng Timor-Leste. So, hala, ano to pang 11th member? Ang aga niyong dineclare. Pero ang totoo niyan, hindi pa sila officially member ng ASEAN. Magiging member pa lang sila pagdating ng October, kasi observant pa lang sila. Before sila, pag after ng October 2025, saka sila magde-decide if they want to join ASEAN or not. But currently, na-announce na, part na sila ng ASEAN. So, doon pa yung masasabi na member sila. Yung parang mga ganun na mga concept. Yung iba kasi masyadong opinionated, ganon. And di mo matukoy. Saan ang totoo? Especially sa online, maraming ganon. Hindi lang yung talagang libre yung access. Yung access din sa totoong information na sometimes nagkakos ng misinformation. Oo. So yun yun talaga yung medyo ingatan natin talaga na yung yung especially sa history talagang bantayan natin. Do not focus on on one author. Marami pa yan eh. Especially ganito yung kailan dumating si Magellan sa Pilipinas. Siyempre kami, may dalawang author yan, oo. May dalawang author yan. Antonio Pigafetta and Francisco Albo, no? So, ang kay Antonio Pigafetta, sabi niya, March 16. Oo. Sa kanya yung galing, yung March 16, 15, 21, yung kanta doon sa Minoy Villame. Tama ba? Tapos, ako din naman kaya Francisco Albo, March 17. But hindi nila alam, isa lang yun. Bakit? Kasi si Antonio Pigafetta, since taga-Western siya, ginamit niya yung Western time. Kung sa Europe ka, March 16 yun. Pero kung tatawid ka ng international dateline, March 17. March 17 yun. Kasi di ba, kung tatawid ka ng international dateline, depende kung east to west, minus 1 day, west to east, add 1 day. Ganun yun. So
So, nakadepende talaga. Baka magli-lead yan ng misinformation. Yun yung kadalasan. So, mahalaga talaga na maunawang maigi kung ano yung binabasa. Yung paulit-ulit ko sasabi, reading comprehension, as well as yung pagtukoy ng tamang information, especially sa online. Kasi more in online na kasi tayo ngayon, di natin yan mapagkakaila. Pero mahalaga na matutunan natin, no, kung paano maghanap ng totoo, ah, credible, legit na information. So, back to you, sige, Alexa. Hello, sige. Go. Nakamute si Alexa. Hindi, Alexa, nakamute Hello, ka. ayan, okay na ba? Ayan. Okay na ba? Ayan. Mm. So, Rinig na. thank you so much, Kuya Akim and Ate Rhea and Lian. Nandyan na ba si Ate Hana? Wala. Wala po Wala po. Ay, so, excuse me. Di po. Water, ate, water. Ayan, okay na. So, hindi talaga maiiwasan yung mga technical difficulties na yan, So, laban lang pa din tayo dito. Mag-wait lang tayo siguro. May oras pa man ata si Ate Hana. Oo. So, for me naman, yung mga hamon na nararanasan ko kapag a-access sa libro, gadgets, internet, o learning support is medyo wala naman. Kasi nga, yung encyclopedia kasi na nabanggit ni Ate Rhea at saka ni Kuya Akim, nabasa din namin yan ng kuya ko way back nung elementary pa ako. Kasi full yung volumes niyan, binili ng mama ko for us magkakapatid. Kaya nabasa ko din yan. Hindi ko lang natapos actually, pero nabasa ko din. May mga makabuluhang mga insights din ako na nakuha from the encyclopedias. Kaya medyo hindi din ako medyo marunong na din akong magbasa at that time. Actually, ako lang kasi yung nagturo sa sarili kong magbasa. Kasi nga, from summer school kasi, 4 ata ako. Hindi kasi ako nakadaan ng gani yung before mag-kinder. Daycare. Daycare. Yung daycare. Hindi kasi ako naka-experience na mag-daycare. Yung daycare time ko, ginawang summer class ko. Doon sa summer class namin, tinuturuan kami ng phonetics. Pero from that phonetics, medyo doon ako parang nagkakaroon ng mga kaalaman tungkol sa pagbasa. Kapag may pinapa-assignment sa amin noon na dapat pagbalik nyo ngayong halimbawa Friday binilin yung assignment. Tapos sabi ng teacher namin na dapat on Monday marunong na kayo magbasa ng apo hanggang A hanggang E ata. A hanggang E. And then may mga words na pinakompile ako sa mama ko. Tapos hindi niya ako tinuruan. Ako lang talaga yung nagpursige na makapagbasa ng mga words na binigay niya sa akin. Tapos magagalit pa ako niyan. Sasabihin ko pa sa kanya, Nay, wag mo nga akong turuan. Alam ko to. Wag mo na akong turuan. Medyo stubborn kasi ako na pagkabata. Kaya, ayun, tinuruan ko talaga yung sarili kong makapagbasa. And parang successful naman siya. Oo, parang successful naman siya ngayon. So, congrats sa akin. Yung mga hamon kasi na maka-access ng libro, hindi kasi siya masyadong naging hamon for me. Kasi nga, accessible kasi dito sa bahay namin, marami kasi kaming mga libro, mga educational, mga story type na libro. Sa gadgets naman at sa internet, pag wala lang talagang signal, dyan lang talaga yung nagiging hamon. Pero yung sa learning sport, kagaya na nung sabi ni Ate Rhea na, nung nag-pandemic, talagang modular talaga yung lahat. Pati yung nasa higher education, parang online class lang din sila at that time. Kaya, sa learning support, medyo may hamon lang talaga na kinaharap nung pandemic times kasi nga sa kagaya ng sinabi ni Ate Rhea nung time na modular times pa is
may topics kasi na biglang ibibigay. Tapos, yung modular kasi, yung module is for 1 week. Tapos, parang, para sa'yo ba, grabe, 8 subjects, tapos for 1 week topic each, makakaya mo ba ng 1 week i-digest lahat yun? Di ba hindi? Especially, new sa'yo yung mga topics eh. Kaya, yun lang naman siguro yung naging hamon ko sa pag-access ng learning support. Kaya, medyo medyo apiki jud ko didto. Medyo nahihirapan talaga ako at that time. Kaya nagkuha talaga yung mama ko ng tutor ko, which is pinsan ko lang din naman. Kaya okay lang din kasi smarty pants kasi yung pinsan ko and fresh graduate din at that time. Kaya okay lang. Naging okay lang din naman yun sa akin, yung learning support. Kaya, so let's drift to another question na naman. Ay, parang medyo ano na tayo Very, sa time Parang malapit na pero mag-end. one Last question question na bago ba tayo? Yes. Hindi, one question Okay. muna bago mag-final. Kasi late naman tayo nag-start, so okay lang. Okay. Yes. Sige, so sa tingin sa tingin ba ninyo, paano nakakatulong ang pagbabasa sa pagbubuo ng kritikal na pag-iisip ng kabataan? Sino na naman? Kuya Akim, bigyan mo ko ng number. 2. 2. 1, 2. Ikaw talaga, Kuya Akim, yung nauna. Sige, Kuya Akim, Ay! go. Shoot Ay. your shot. Sige to. Parang naalala ko tong technique na to way back doon sa Jerboso. Oo. 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 Tama. Sige. So, paano yung technique ng pagbabasa? Mahalaga kasi talaga yung mabuo yung parang critical thinking natin at saka yung yung problem solving skills natin sa pagbabasa. Kasi nga kasi usually magagamit natin yan sa mga problem solving sa mga case studies, ganon. So dapat maunawaan natin kung ano yung binasa natin para if ever ano man yung doon, kaya nating solusyonan. And of course, yung critical mind din natin dapat mahasa rin to reading. And mahalaga rin na kasi may kanya-kanyang level nakadepende Kapag, syempre, kapag bata ka, syempre, doon tayo syempre, mga 4 years old, syempre, parang mga storytelling ng mga libro, di ba? Kasi naalala ko yung mga English majors, gumagawa sila ng may subject na nagagawa sila ng parang big book. Tapos babasahin nila sa mga bata. Nakagawa si Raisa nung that time na present niya, si Raisa Napasino. Naalala ko, na-present niya sa Kalambag. And sana lahat ng mga English majors sana ma-publish yun nila kasi sayang yung ganda ng mga stories nila. Alam ko mga competitive kong mga English majors natin. Sana bigyan siya ng opportunity na tawag dito, mabasa rin ng mas maraming bata and mas marami din maka-benefit. Hindi yung kasi minsan kasi hindi natin, yung mga parents kasi, especially sa mga rural areas hindi nila siya na monitor yung mga bata nila kung yung pinagbabasa na libro. Nalala ko tuloy yung 8, 10 years old yata ako. Oo. No? Malay ko ba kung may access na yung friend ko na mga mas matanda lang ako ng 1 year old rather, sorry. Mhm. Mga 9 siya, tapos 10 ako. Tapos nagulat ako, may access siya ng yung pocketbook na Precious Heart Romance. Mm. Yun, alam niyo yun, di ba? Oo. Diyos ko, alam mo yung content nun, hindi talaga pambata. Tapos, Hindi Diyos ko ko, bata. kasi nabasa ko kasi siya, ay, hindi to pambata. So, binalik ko sa kanya. Diyos, siyempre, yung iba, ayun, basa-basa na lang. Kahit may mga technical words dun na di dapat di dapat nababasa ng mga bata. Pero din na-access nila yun, nabasa. Siyempre, mag-open ng curiosity. And curiosity, then, ayun, doon na magkokos ng panimago ulit na problema. So, alam mo yun, dapat step by step, hindi yung step by step para yung critical mind sa mga bata mahasa. Hindi sila mabigla na may mga technical words na hindi nila alam na supposedly dapat hindi pa nila alam. Oo. So, mahalaga yung talagang yung paghasa ng critical mind sa mga bata, specifically sa reading and problem solving as well. Kasi talaga critical thinking at saka problem solving, talaga magka-partner yan. No? So, paano mo masusolusyon yung problemang binasa mo kung hindi mo naman alam kung ano yung binasa mo? So, talagang babalik pa rin sa reading
comprehension. Marunong ka magbasa, hindi mo naman naunawaan kung ano yung binasa mo. Kaya mahalaga na maituro sa kanila yung mga ganitong way. And of course, sana maging educated din yung mga parents natin. Kung ano pa yung mga libro dapat ipabasa sa kanila. Hindi yung isa kanila na nababasahin, naka-access tuloy yung mga bata. So, alam mo yun, ewan ko ba? Natawa tuloy ako. So, sige, back to you, Ray. Sige ako. Siguro yung pagbabasa nakakatulong sa ating critical thinking for us to read between lines. Kasi sa libro, kapag babasahin mo siya ng literal, talagang literal yung magiging parang conclusion sa mind mo na ganito pala yun. Pero kapag isang bihasa ka ng mambabasa, talagang mauunawaan mo yung binabasa mo. At marunong ka na mag-analisa ng mga information, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. May mga iba't ibang pananaw, iba't ibang pananaw, iba't ibang tawag nito, parang way of expressing. Yung may mga words din kasi tayo na talaga siyang hindi siya, it is not the true meaning of the whole information, pero ginagamit yun para mahasa yung pagiging critical thinker mo. At mas kilatasin at hamunin yung yung pasensya natin. Kung talagang makakaya ba nating basahin na kayang-kaya nating basahin, ayun, beyond the words, beyond the lines, ganun. Kasi mas nag-e-edad tayo, yung mga babasahin na, tama yung sinabi ni Kuya Akim, may time, sabi nila, basahin mo na yan kasi mababasa mo din, mararanasan mo din yan. Oo nga, mararanasan natin, pero nasa specific timeline pa. So, that is why, kung sa mga kabataan dyan, kasi yung iba parang entitled na masyado yung mga ibang bata natin na pinapasok nila yung mga sarili nila sa mga babasahin, hindi pa akma sa mga edad nila. So, ayun, basa kayo ng mga talagang maunawaan nyo sa edad nyo pa. Kasi kapag curiosity dives in, alam niyo na yung kasunod, di ba? Di ba? Parang it leads to something negative. So, ayun lang. Oh, wow, I love it. May Super. pang-quote ka rin. Bongga yun. Curiosity dive in. Ay, sige, go ahead. Ay, Sige. so, ayun. Si Lian. Sino ba? Lian. Tama yun mga sinabi nila Ate Rian nila at ni Kuya Akim na yes, kapag na-curious kayo sa isang bagay, alam nyo na, curiosity kills the cat. Mga bata dyan, makinig kayo sa mga mas nakakatanda. And dapat, picture books lang, yung mga coloring books na may chat bubbles. You do that. Kapag bibili libro sa kids section, sa tamang age section nyo. Pero kung educational, yung mga science, space, yun yung maganda. Yun yung masasuggest ko na literal na immerse ako. Syempre, okay, balik sa tanong. Ulit yung tanong? Sa tingin mo ba, paano nakakatulong ang pagbabasa sa pagbuo ng critical na pag-iisip ng isang kabataan? Okay. So, dito, tinuturuan yung kabataan na magsuri at hindi lamang tanggapin yung information. Katulad nga ng sinabi ni Kuya Akin kanina, reading comprehension. Siyempre, iniintindi mo dapat yung information. Hindi lang yung pasok dito sa kabilang tenga, labas sa kabila. Hindi ganon. Pangit yon. Kasi hindi nyo matitrain ng inyong mga utak. Siyempre, natututo sila ikumpara yung mga ideya na magtanong, maghanap ng ebidensya at bumuo ng sariling pananaw. Isang pundasyon ng pagiging mapanuri at responsable mamayan. Siyempre, nandito yung nila. Yung sinabi ni Kuya Akin kanina sa naunang tanong is yung dalawang source daw yung pinagkukuhanan nila sa history kasi nga yung iba nagkakaroon ng different sila info kumbaga yung kay Magellan. Nga, yun kailangan dun tayo natututo din na yung maging mapanuri sa sources kasi hindi rin natin alam talaga since history nga and yun mas natututo tayong mag-understand ng mga nababasa natin na, ganito pala yun, ganito pala yun. Yun lang. Thank you, Ate Alexa.
Okay, so for me naman, gusto ko kasing magbigay din ng insights ko. Kaya, may oras pa ba Oh, tayo? yes. May oras. Naman Sige, tayo bilisan nagsimula. ko lang. Go, go. Bilisan ko lang. Go. So, para sa akin kasi, tama yung sinabi ni Kuya Akim, no? What is reading without comprehension talaga? Kasi nga, paano ka makakaintindi kung ano ba yung binabasa mo kapag hindi mo kino-comprehend? And doon din sa in-example niyang hindi na ayon na booklet para sa age ng ng kababata niya is talagang nakakapanibago talaga kasi nga hindi tama sa age bracket na niya yung binabasa niya at parang nasa isip mo din ba na tama pa ba yung binabasa niya? Naiintindihan ba niya yan? Ganyan. Tapos, yung sa sinabi din ni Lian at ni Ate Rhea na, curiosity kasi is a power that you cannot control. Kasi, when you are curious about something, you would tend to explore it. Di ba? Whether good ba yan or negative, you would still explore it naman for you to feed your own curiosity. Kaya tama yung sinabi ni Lia na curiosity kills. Kasi nga, from experiences kasi ng ibang mga kakilala ko, they are curious, in a good way ha, in a good way. They are curious na ano ba yung what their future holds, kumbaga. Kaya they are exploring kung ano ba yung gusto nilang ganto, ganyan. Nag-explore sila. And for sure din na ina-integrate din nila yung pagbabasa nila with feeding their curiosity. Kasi nga, when you know how to read, you would know how to read between lines din also. Kaya, even sa pagbabasa ng ng mga movements or gestures ng mga tao or situations na nandiyan ka with with reading, kumbaga nako-comprehend mo din kung ano yung meaning ng paggalaw nila, yung mga actions nila, yung situation na kinakalagyan mo. Kaya ayun, reading is better with comprehension talaga. Kaya that is the foundation of how a person thinks, of how critically a person thinks. Ayun, that is my insight. Go back to Ate Rhea kasi nga medyo wala na tayong time. Go na Ate So, Rhea, kaya mo yan. it's a wrap. So thank you everyone for staying sa live namin, especially sa mga nandito, mga kasamahan ko, si Lian, si Kuya Akim, and si Alexa. And unfortunately, yung mga kasamahan namin did not make on time na makasali sa amin kasi may mga personal mga attainment sila sa live. So, ayun. Um, it's a wrap. Ayun. Thank you. So, I hope nag-enjoy yung mga viewers natin. Tayo, syempre, ako, I'm very overwhelmed. Overwhelmed. Sa mga naging topics, very smooth flow lang. Parang kung hindi lang siguro nasa Google Meet tayo, sa Zoom tayo ngayon, feel ko talagang nagchichikahan tayo ngayon kung wala lang time limit. So, yan. For our synthesis, ayan. Sino ba magsa-synthesis sa atin? Si Kuya Akim. Yes. Ayan. Kuya Akim, go on. Ayan, maraming salamat, no? So, napakalalim na napag-usapan natin pero parang natatawa pa rin ako sa pocketbook. Ewan ko ba? Hindi ko sa age ko ngayon, pwede na ako mag-pocketbook pero ayoko, no? So, ganun pa, napakaganda na napag-usapan kasi nga, di ba, na-highlight yung talagang, yung essence ng pagbabasa, yung talagang pinakamahalagang recipe ng pagbabasa, which is yung reading comprehension. Talagang natumpak natin yun, and of course, no, lumabas din kayo na sa pag-uusap na may mga factors din talaga yung mga pagbabasa natin, specifically, no, doon sa tawag dito sa situation ng ating education institution ngayon na sana, no, may pa-challenge si Alexa, no, sana mano yun. And of course, no, tungkol din sa curiosity na nabanggit nila Rhea at Lilian kanina, no, magandang factor din yun na na
yung pagbuo ng critical thinking din natin, no, talagang grabe. And of course, no, di ko nasabihin lahat kasi baka di na kayo di nyo na panoorin ulit, no. Sa mga uli nanood, of course, no, balikan nyo lamang po ang episode na ito. And of course, no, loves a lot. Of course, tapos neto, of course, I give the floor to Lian for announcement. Ayan, ang inaabangan ng lahat. Siyempre, sa announcement, we have Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. Live tayo sa YouTube and FB page. Manood kayo guys kasi marami kayong mapupulot na aral. Hindi man sa akin, kila Kuya Akin, kila Ate Rhea, and kay Ate Alexa, madami pa po tayong matututunan. Yes, yes. And inclusion, envisioning an inclusive society or inclusion now na every Wednesday 3 to 4 p.m. And syempre, hindi natin iwanan ang ating mga lolo at lolas. We have senior city, adult learning, and education with a focus on the framework and lifelong learning. Every Saturday, 7 to 8 p.m. Mamaya yan, sabihan ninyo ang inyong mga lolo at lola. Yun lamang. And ibabalik ko kay Kuya Akim ang ating spotlight. Pushing! Wow, spotlight. No? So, ayan, no? Sa ngalan ng Init Philippines, ng bumubuo ng Kalambag, sa mga lahat ng mga nanonood man, salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta, no, at pagtangkilik ng Kalambag. At alam namin na magiging makabuluhan po ang episode na ito at hindi ito magagawa o hindi magaganap ang episode na to kung wala kayo. Ayan, maraming salamat, no, sa mga schools, partner schools po ng Kalambag. We have Delagro High School meron from Negros Occidental and of course, Tawan City Division. Maraming salamat, no, sa inyong patuloy na pagsuporta sa Kalambag. And of course, sa Init Philippines, maraming salamat din sa technical working group din natin, no. We have Sir JT. Maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa amin. Muli po, ako po inyong lingkod, inyong Kuya Akim, kasama sina Alexa, Rhea, at Lian, na mga kapwa natin, mga Kalambag members. Ito ang Kalambag. Bye. Bye! Bye-bye. Bye-bye! And that's